po natin ay hanggasin po tayo mamaya at benediction po yung ating speaker. Tapos ang COP chat group yung ating mga tinatawag po na mga prayer request po natin, then closing song. So yun lang po mga kapatid, at tayo po dadako na po sa ating pong first part ng ating pong programa sa umagang po ito. Ito po ay Friday na umaga na po at umaga preparation day na po. So go ahead po sa ating pong unang babasa, si Brother Edmond. Okay, God first morning po sa lahat mga kapatid, sa ating po mga kapatid sa Facebook, God first morning at sa YouTube. Tayo po ay nasa Exodus chapter 15. Ang babasahin ko po ay verses 1 to 10. Tayo po ay magsimula na. Nang magkagayoy, inawit ni Moises at ng mga anak ni Israel ang awit na ito sa Panginoon. At sinalita na sinasabi, ako'y aawit sa Panginoon sapagkat siya ay nagtagumpay ng kaluwalhati. Ang kabayo at ang sakay niyon ay kaniyang ibinulusok sa dagat. Ang Panginoon ay aking lakas at awit at siya'y naging aking kaligtasan. Ito'y aking Diyos at siya'y aking pupurihin. Diyos ng aking Ama at siya'y aking tatanghalin. Ang Panginooy isang mandidigma, Panginoon ang kanyang pangalan. Ang mga karo ni Faraon at ang kanyang hukbo ay ibinulusok niya sa dagat at ang kanyang mga piling kapitan ay ipinaglulubog sa dagat na mapula. Ang mga kalaliman ang tumatabon sa kanila, sila'y lumubog sa mga kalaliman na parang isang bato. Ang iyong kanan, O Panginoon, ay maluwalhati sa kapangyarihan. Ang iyong kanan, O Panginoon, ay dumudurog ng kaaway. At sa kalakhan ng iyong karilagan ay ibinubuwal mo yaong bumabangon laban sa iyo. Iyong ipinakikita ang iyong pag-iinit at nalilipol silang parang dayami. At sa hihip ng iyong ilong ay natitipon ng tubig. Ang mga agos ay nagsilagay na parang isang bunton. Ang mga kalaliman ay namuo sa gitna ng dagat. Sinabi ng kaaway, aking hahabulin, aking aabutan, at magbabahagi ako ng samsam. Ang aking nasa ay masisiyahan sa kanila, aking bubunutin ang aking tabak, lilipulin sila ng aking kamay. Verse 10, ikaw ay nagpapahihip ng iyong hangin at tinabunan sila ng dagat. Sila'y lumubog na parang tingga sa makapangyarihang tubig. And verse 11 po, sinong gaya mo, O Panginoon, sa mga Diyos? Sinong gaya mo, baluwalhati sa kabanalan, nakakasindak sa papuri, na gumagawa ng mga kababalaghan. Iyong inunat ang iyong kanang kamay, nilamon sila ng lupa. Iyong pinapatnubayan sa iyong awa ng bayan, na iyong tinubos. Sa iyong kalakasan ay iyong inihahatid sila sa banal mong tahanan. Naririnig ng mga bayan na sila'y nanginginig, mga sakit ang kumakapit sa mga taga-Pilistia. Nang magkaganoy, natulig ang mga pangulo sa Edom, sa matapang sa Moab, at ay panginginig ang sumasa kanila. Lahat ng mga taga-Kanaan ay nauubos. Sindak at gulat ang sumasa kanila sa kadiliman ng iyong bisig, ay nagiging walang kibo sila na parang bato, hanggang na ang iyong bayan ay nakaraan. O Panginoon, hanggang sa makaraan ang iyong bayang ito ay iyong kinamtan. Sila'y iyong papapasukin at sila'y iyong itatayo sa bundok na iyong pamana. Sa dako, O Panginoon, na iyong ginawa sa iyo upang iyong tahanan, sa sanktuaryo, O Panginoon, na tinatag ng iyong mga kamay. Ang Panginoon ay naghahari magpakailanman.
sapagkat ang mga kabayo ni Paraon ay nagsipasok pati na ang kanyang mga karo at pati na ang kanyang mga nangangabayo sa dagat at pinanumbalik ng Panginoon ang tubig ng dagat sa kanila. Datapwat, lumalakad ang anak ni Israel sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. At si Miriam na propetisa na kapatid ni Aaron ay tumangan ng isang pandereta sa kanyang kamay at sumunod ang lahat ng mga babae sa kanya na may mga pandereta at nagsayawan. Ituloy ko na po ba, Pastor? Sige Verse po. 21. Sige po. At sila'y sinagot ni Miriam, umawit kayo sa Panginoon sapagkat siya'y nagtagumpay ng kaluwalhatian. Ang kabayo at ang sakay niya iyon ay ipinilusok niya sa dagat. At pinatnubayan ni Moses ang Israel mula sa dagat na mapula. At sila'y lumabas sa ilang ng Sur, at sila'y lumakad ng 3 araw sa ilang, at hindi nakasumpong ng tubig. At nang sila'y dumating sa Mara, ay hindi sila makainom ng tubig sa Mara, sapagkat mapait. Kaya't ang pangalang itinawag ay Mara. At inupasala ng bayan ni Moses na sinasabi, anong aming iinumin? At siya'y dumaing sa Panginoon at pinagkitaan siya ng Panginoon ng isang puno ng kahoy at hinagis niya sa tubig at ang tubig ay tumabang. Doon inatangan niya ng palatuntunan at ng tagubilin at doon sila sinubok niya. At sinabi, kung iyong didinggin ng iyong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, ay iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyaon ng mga palatuntunan, at wala kong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpagaling sa iyo. At sila'y dumating sa Elim, at do'y meron 12 bukal na tubig, ang 70 puno ng palma, at sila'y humantong doon sa tabi ng mga tubig. Amen. Amen po, amen. Salamat po na marami po. Amen. Amen. Sa pagkabasa. Okay po. God first morning po sa ating lahat. Meron ho bang nais po na mag-reflect po sa ating napahinggang nabasa, mga kapatid? Go ahead po kung meron po. Open po sa lahat. Sino po? Pwede po natin gawin yung ginawa kahapon. Sino ang Diyos sa kwentong ito, sa chapter na ito? So para po sa akin, ang Diyos po dito. Pakipangkunahan mo, Brother Edmond, sa reflection natin. Apo, ang Diyos po dito magbibiyahe. Sige nga, ang Diyos po nga, dito sa binasa po natin ay ang Diyos na dapat purihin at pasalamatan, no? So matapos po ang kanila pong pagtawid sa dagat na pula, ay ang ginawa po ni Moises, ang una po niyang ginawa ay ang umawit ng papuri para sa Panginoon. So ang ating Panginoon ang dapat nating papurihan, pasalamatan sa lahat po ng ating pong paglalakbay at lahat po ng ating journey sa buhay. Amen. Okay. Meron pa po? Meron pa po? Ako po. Allowance po sa reflection. Pag-share. Pwede po ako. Sige po, sir. Sige po, Sir Melvin. Ang Diyos ay katarungan at tagapagligtas. Ano po? Doon sa mga Egyptian na humabol sa kanila ay nagbigay ng Diyos ng katarungan. Hinatulan sila ng kamatayan sapagkat sila ay tutugisin nila yung bayan ng Diyos. Ano?
Kaya sila ay nalipol lahat, ano? At ang Diyos din ay tagapagligtas sa pamagitan ng pagkahulunod ng mga Egyptians ay naligtas ang bayan ng Diyos, ano po? So, isa pa yung sige, bigay ko naman sa iba yung iba. Sige po. Sige po. Yung pong, sino po, mga kapatid? Hindi po yata nakita yung nakataas po yung aking kamay. Pastor. Sige po. Thanks po. Sige po. Go ahead po. Dan, brother ko Dan po. Sige po. Happy God first morning po sa atin lahat. Ang aking reflection doon sa ating pambinasa ay ano po kaya ang dahilan at sila po ay inilagay ng Panginoon doon sa isang kalagayan na parang wala po silang kaligtasan dahil ang harap po nila ay dagat, ang tagliran po nila ay bundok. At yung pong mga Ehipsyo ay papunta po sa kanila. Nang ibig sabihin po pinakikita doon ay ang tanong doon, bakit inilagay sila na ng Diyos doon sa ganong kalagayan na parang wala silang kaligtasan? Di po ba? May ipit sila, no? Kung minsan po ay parang sa atin ay hindi natin nababasa yung mga ganong pangyayari na pinapahintulot ng Panginoon na tayo malagay doon sa isang kalagayang parang malayo siya sa atin. Pero ang layo din po pala ay ipakilala ng Panginoon na siya ay Diyos na handang magligtas, siya ay Diyos na makapangyarihan, siya ay Diyos na hindi magpapabaya sa atin. Kaya doon po sa senaryo na yon ay pinakita ng Diyos yung talagang kanyang kapangyarihan, yung kaya niya magligtas. Dahil sila po ay marain ng karanasan na iniligtas, pinakain, marami na po silang naranasan. Pero doon sa time na yon nalimot nila ang Panginoon na kaya silang iligtas doon. Kasi isipin ninyo, dagat na malawak, bundok, wala na silang pupuntahan. Pero pinakita po ng ating binasa mga kapatid na talagang ang kapangyarihan ng Diyos, pag talagang kailangan ng gawin para sa ating kaligtasan, iyon po ay kanyang gagawin sa atin. Yun lang po. Happy God first morning. Salamat po na marami po, Brother Dan, sa refleksyon. Mayroon po ba mga kapatid? Mayroon po tayong oras po. Sige po, mag-share po kayo. Balik po ako kung pwede po. Sige po, sir. Sige po. Ruben. Dahil sa ipinakita ng Diyos sa kanyang kapangyarihan sa kanyang ginawa sa pagliligtas sa mga Israelita sa Egypt, nakita ng mga karatig bayan tulad ng mga Philistia, Edom, Moab at Canaan. Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos at iyon ay kinatakutan ng mga tao kahit hindi mga Israelita. Natakot sila, ibig sabihin nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos, ano? Kaya naman noong mga panahon na yun ay kumbaga parang ang Diyos ng mga Israel ay tunay yan at makapangyarihan sa lahat, ano? Kaya nagkaroon sila ng takot. Yun ang mga nakita ko sa unang bahagi ng ating binasa po. Sige po. Si Sister Irma Galang nagtataas po ng kamay. Sige po, Sister Irma po, go ahead po. Nakikita po natin ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Pagka po tayo sumusunod sa lahat ng kanyang mga utos, ang pangako po niya ay iingatan tayo at hindi tayo bibigyan ng mga karamdaman. Nakita po natin ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Yun lang po. Happy God first morning po. Okay, salamat po. Meron pa po. Last na po siguro, Brother Oshas. Ano po?
life application lang po, ano, out of the same mouth we praise and curse, no. So after po ng pagliligtas sa kanila ng Panginoon, ang ginawa po ni Moises ay umawit, no. Sa atin pong kapanahunan, may mga musika or may mga awit tayong ginagawa, no. So sabi sa James chapter 3, right? Out of the same mouth we praise and curse, no. Hindi ito nararapat. So tayo po bilang mga Kristiyano, lalo na bilang Adventista, iwasan po natin yung mga awit na hindi nararapat, nating mga musika na hindi po nararapat, no? Kasi ang mga labi, ang mga dila po natin ay ginagamit po natin sa pagpuri sa ating pong Panginoon. So hindi po dapat nararapat na dito rin sa ating pong mga labi lumalabas din ang mga masasamang mga salita o masasamang mga awit. Salamat po, brother. Ano po? Thank you po. God bless po. Amen po. Amen. Okay, dadako na po tayo sa second part po ng ating pong program. Sa Maaga pa ating po pong... Marami pa pong reflection dito. Yung nga po, mga pa yung oras po natin. Hindi, nag-last lang si Brother Edmund sa kanya, sa part niya. Ganun ba? Okay po. Sabihin Meron natin po sa iba. Try po natin sagutin yung yung guide po na binigay ni Pastor Nelson kahapon. So, number 2, ano ang tao sa binasa po natin sa chapter 15? Number 3, ano ang lesson? Number 4, kanino mo ito share? Yan. So sa mga kapatid po natin na naririto, baka po meron po kayong gustong ibahagi. Kahit po alin po dito sa 4 na question, saan kanino po natin to dapat i-share? Ano po yung lesson po natin sa chapter 15? At ano kaya yung tao? Ano yung mga tao na reaksyon ng mga tao doon sa ating pong binasa? Yan, sige po. Sige po, mag-share po kayo po. Habang nag-iisip sila, Brother Osias, nadagdagan ko ulit. Sige Dito, po, go ahead. pagkatapos na sila ay magpasalamat sa Panginoon, ang tao kasi ganito, no? Ang tao ay nakita natin ang Diyos ay magmahal, ano? At lahat ang gagawin niya para sa kanyang anak. Doon naman tayo sa tao. Ang tao ay mapagpasalamat kapag may blessing, ano? Mapagpasalamat yung tao. Kaya nagpasalamat sila sa pamamagitan ng awit at may kasama pang sayawan. Lang sa panahon natin, sa atin bilang mga Adventist din naman natin ginagawa yung ganun, ano? At pagkatapos, ano pa ulit yung tao? Naglakbay sila after ng 3 days. 3 days sila naglakbay. Walang tubig. Nauhaw sila. Kaya alam, pagdating nila doon sa lugar na kanilang kinaratnan ay sa Mara. Mara yung pangalan ng lugar, ay mapait yung tubig. So ano naman yung ginawa na naman ng tao? Ang tao, ito na naman, mareklamo, kagaya na sinabi ni Brother Edmund kahapon, ano? Likas na mareklamo, ano po? So ngayon, ano naman ulit ang ginawa ng Diyos? Ito na naman ang Diyos na makapangyarihan. Ginawang matamis yung tubig nung inuutos kay Moises na ihagis yung kahoy, ano po? So nakainom sila. So yan ang tao, no? Paulit-ulit na mapagpasalamat, lalapit sa Diyos pag kailangan, magrereklamo na naman, ano po? Magrereklamo na naman. So yan ang tao. At ano pa, marami pang mga sumunod na pangyayari dito. Pagkatapos nila maglakbay sa desyerto, at naglakbay ulit sila after doon sa Mara, nakarating naman sila sa Elim. Ano pinakita ng Diyos sa kanila? Binigyan sila ng kapahingahan. Ang Diyos ay mapagmahal talaga, no? Binigyan sila ng kapahingahan doon sa Elim. Meron doon 12 bukal ng tubig na maiinom na malinis. At meron silang 70 puno ng palma o nasagisag ng kapahingahan at sagana. So, ibig sabihin, parang nakatapos na sila, nakalampas na sila sa desyerto, no? Kung madaling kung iisipin natin. So, ang Diyos ay nagpakita ng pamamaraan na sila rin naman ay dapat magpahinga. So, ano naman yung tao? Ganun din sa atin, mga kapatid. 1 linggo tayong gagawa, 6 na araw, ano? Binibigyan tayo ng kapahingahan ng Diyos. Gamitin natin sa tama yung Sabat, ano po? Hindi yan para matulog, mga kapatid, at uminom ng tubig, no? At matulog, ano po? Gamitin natin ang kapahingahan, ano po? Bilang papuri at pasasalamat sa Panginoon, ano po? Amen. Bibigay ko kay Sister Marian Del Rosario nagbukas ng camera, ano po?
Sir Marian. Nakamute ka po, po. nakamute. Off. So pag nag-open pala ng cam magsasalita. Hindi naman. Hindi naman po. Pero nakikita po sa mukha po ninyo na gusto niyo pong mag-reflect. Mayroong meaning yung pagbubukas ng Okay, camera. sige po. So, gusto ko naman pong piliin yung dito na wait. Yung tanong na isa, yung sumunod doon sa sige, ano po ang tao dito? Tama po yun sinabi ni Brother Melvin. Ang tao, mapagpasalamat naman. Pero sa dami ng ginawa ng Panginoon, sa dami ng patotoo, sa araw-araw po dito sa ating God First Morning, sa simbahan po, sa mga speakers, mga patotoo, mga testimony, mga kwento po, sa mga Bible stories po, lahat po yan, di ba? Pero we tend to forget ang kabutihan ng Panginoon na pagiging tapat niya sa atin, na hindi niya tayo pababayaan. So yun yung real thing sa ating mga tao. We easily forget God's goodness, God's faithfulness. So tayo naman din, ang hiling ng Panginoon sa atin ay katapatan din sa Kanya, na tayo'y laging magtitiwala sa Kanya sa anumang panahon, lalo na sa panahon ng kagipitan. Doon po tayo masusubukan talaga kung gaano kalalim ang pagkakakilala natin sa Kanya. So kahit lagi tayo nagpi-fail, andyan pa rin. Kaya maganda nga po na laging nakikinig, dahil yun po yung magiging reminder sa atin, yung mga testimonya ng mga kapwa natin na nananampalataya sa Panginoon. Kaya blessing po ang ganito pong mga pagtitipon-tipon kahit Zoom lang po. Amen. Amen. Okay, Tama po yan, Sister Maria. No? Kaya nga din ba yung term natin, nagpapalakasan. No, nagpapalakasan tayo kasi out of the testimonies, out of the reflections, out of the takeaways na naririnig natin sa bawat kapatiran, ang mga ito ay nagpapalakas din naman sa ating pong pananampalataya. Amen. Thank you. Tama, Brother Edmond. Kaya nga tinawag natin itong spiritual empowerment, di ba? Yes naman, no. Kaya, spiritual Sister empowerment. Marian, lagi ka na magbubukas ng camera. At sigurado ka may empower ka, no? O sa mga iba dyan na gusto rin magbukas ng camera, wag kayo mahiya, no? Huwag kayo maghiya, magkukwentuhan lamang tayo dito paano yung ating binasa ay makakatulong sa ating personal na buhay. Ano po? Yung kanilang, sabi nga nila ay learn from your mistake. So siguro mas maganda learn from others' mistake, ano? Yun ang mas maganda na nakita natin dito, ano? Yung maraming mistake ng Israelita rito na nakikita natin tayo rin sa buhay natin. Nagkakamali tayo, no? Pero nakita na natin mali ng iba ay ginagawa pa natin. Kita natin si Brother John nagbukas, mukhang may binabalak na hindi maganda sa atin. Bigyan niya natin ng pagkakataon. Laging handa yan, Brother Melvin. Go, Pastor John. Brother Johnny. Oh. Bukas po lang, bro. Mamaya. Okay. Sige. Okay lang po. Meron pa tayong 4 na minuto. Baka po may gusto pang humabol. Mayroon akong gustong share din po ng konti rito. Sige po. Sige po, habang naghihintay. Sige. Yung tanong po kasi kanina, paano nagtanong kanina, bakit dinala sila sa ipit na lugar, kabila na bundok at dagat? Ay masasabi ko lang po rito ay ito po yung tinatawag na taste of faith sa kanila. Sinubukan sila sa kanilang pananampalataya. At nakita ng Panginoon na ang bansang Israel talaga ay nagkukulang sa pananampalataya. Kasi nung nakita nila dagat yan, bundok, kabilaan, ay sabi nila sa kay Moses, anong gagawin namin? Dahil andyan yung kalaban sa likod. Saan kami pupunta? Bundok, kabilaan at dagat. Pero pinakita ng Panginoon talaga yung tinatawag na yung pagligtas ng Panginoon ay lagi andyan. Kaya pinakita na bagamat dagat ay sabi kayo nakatawid sila sa tuyong lupa. At pagdating na sa ilang ay yun nga ay wala silang tubig. Taste of faith din ito.
nagreklamo na naman sila. Anong inumin namin? Ay nakita ng bayan ng Diyos na gipit na sila, uhaw na sila, pagod na marahil, ay nagkulang uli sila ng panampalataya. Pero ang sabi ng Panginoon ay God will provide talaga. Siya ang nagpo-provide. Kaya pinakita ng Panginoon, bagamat sabi nga yung lugar noon ay mapait, mara, di ba Brother Melvin, mara, yung tubig mapait, ay may provide ng Panginoon na kahoy na nasagbigay sa kanila ng katamisan ng kailang inumin. So ibig sabihin sa kabila ng pagsubok nito pala sa kanila ay kumisan parang tayo rin ba? Pag may pagsubok sa buhay natin, kumisan nakukulang tayo sa panampalataya, pananalig sa Diyos, di ba? Dahil sa kunting pagsubok ay para bagang sinusumbatan na natin ng ating mga leader o ating Panginoon ay yun pala ay hindi pala dapat sana na mangyari. Kundi bagos, sinusubok lang tayo kung hanggang kailan yung ating katapatan sa ating Panginoon. Amen. Lang po. May nagtaas po ng kamay si Pastor Miss Los. Tama po ba, Pastor? Thank you. Sige po, go ahead po. Good morning po. Hindi po, Pastor. The Purge. Happy God's morning. Yes, po. Yung na-realize ko po dito sa situation ng Israel ay kapag dumating tayo sa edge ng ating buhay, mayroong sitwasyon na there's no way out. Gustong ipakita ng Panginoon na siya ay kayang gumawa ng daan. Kaya niya tayong palabasin sa sitwasyon na wala nang, pag nakikita natin wala nang wala nang daan, wala nang solusyon. No way out, Pastor, no? Mm-hmm. Ay andyan ang Panginoon. Mm-hmm. God will make a way. Gagawa siya ng paraan. Hindi kayang umakyat ng bundok, hindi kayang languin yung dagat. Pero ang Panginoon gagawa siya ng paraan para makalabas tayo sa sitwasyon na hindi na natin kaya. Kaya gusto ipakita ng Panginoon dito siya pagdating ng panahon na sa age na ng buhay natin, sa age ng situation ng buhay natin, ay kayang-kaya ng Panginoon na gumawa ng mga miracles para sa atin kapag tayo ay titingin sa Kanya. Gandang umaga po sa lahat. Amen po. Salamat po. Okay na po siguro. Tayo po dadako na po sa salamat po pala sa mga lahat naman nag-share ng refleksyon. Maganda mga input po ninyo. Sunod dadako na po sa ating kay devotional. Ano po? Sino na po yung babasa po ng ating devotional? Let's we forget. Si Pastor Alpe. Diyan na po siya. Apa. Sige po, Pastor. Go ahead po. Okay po. Good first morning po sa lahat. At ating pong devotional sa umaga po ito ay may pamagat na Adventism in Time of War Part 3. Meron lang po akong devotional mga kapatid ay English. Basahin ko lang po ito. Ang key text po natin ay makikita sa Romans 13:1 and 2. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore, he who resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. Adopt Hitler's favorite text. Ito yung Romans 13 verses 1 and 2. He stipulated that it or its companion in 1 Peter 2:13, pareho din po na ito, being be submissive to the governing authorities. Sabi niya dito, be read at least once a year in every church in the Third Reich. Third Reich po, ito yung Nazi German government. Romans 13 leaves no doubt that Christians are to obey the government.
But what, we ask again, should we do if God's appointed agency, the government, tells us to perform things that put us in a position of disobeying some of God's other teachings? That was the question troubling the Adventists during the American Civil War, the first war they had to face as a church. James August 12, 1862 article in the Review stirred up quite a bit of heat on the question, as he put it on August 26. Several brethren referred to our remarks 2 weeks since in a rather feverish style. This is no time for Christian gentlemen to give way to feelings of prejudice and virtually charge us with a teaching, Sabbath breaking, and murder. If any of you are drafted and choose to have a clinch with Uncle Sam rather than obey, you can try it. We shall not contend with you, lest some of you, non-resistants, get up a little war before you are called upon to fight for your country. At that point, White significantly added that any well-written articles calculated to shed light upon our duty as a people in reference to the present war will receive prompt attention. That invitation prompted a tidal wave of response for the next 3 months, as Adventists argued publicly through the pages of the Review regarding the duties of Christians in their conflicting roles as citizens of both the kingdom of heaven and a particular nation here on earth, with each having its own laws, sometimes in conflict. One theme that surfaces in this discussion is that we should study such controversial yet important questions during periods of peace, when emotions are calm and there is time to do a proper job. Such wasn't the case here, though. They were struggling to find an answer in the midst of an emotion-fraught crisis. But the idea of thinking through important issues before a crisis is important. So, ang prayer po, mga kapatid, ito, help us, Father, to use the times of peace in our individual and our collective lives as a church to come to you in study and prayer, so that we might more fully discern your will. So, ito po ang ating reading, mga kapatid. May kinalaman pa rin po ito sa World War. Adventist, ang ating pong mga Adventists before, if they will participate sa World War or not. So, ang point po dito ay we must decide kung tayo po ay nasa magandang mga ating po mga damdamin na hindi na masyadong mataas ang emotions. So, calmly with God, with prayer. So, kasi po, mahirap din po makapag-decide out of strong emotions like mga anger. Kaya, ganun po, ang ating pong pag-aaral, ang ating pong devotional, tayo po yung manalangin, mga kapatid. Nakila mapagbala naming Ama, kayo po ang aming Diyos at makapangyarihan sa lahat. Kayo pong nangunguna sa inyo pong bayan. Kayo din po ang dakilang general at ang aming pong pinuno, na kayo po kaugnay sa aming pong nabasa sa Exodus 14 and 15, na kayo po ay kasama namin sa lahat ng panahon kung kami po ay sa digmaan, literal digmaan ng spiritual at may political man, kayo po ay kasama po namin, Ama. Kayo po ang lumalaban para po sa amin. Maraming salamat po na pinapalalanan niyo po kami, na magpasakop lamang po kami sa inyo pong banal na kalooban at magtiwala po sa inyo pong kapangyarihan at walang hanggang karunungan.
Kaya po Ama, maraming salamat din po sa paalala mula po sa aming nabasa sa mga naging karanasan ng aming pong mga kapatid noong una na ang aming pong desisyon ay naayon naman po sa inyo pong mga panukala, banal na panukala. Kami po ay magpapasakop sa mga namumuno sa gobyerno dahil sapagkat inyo po ito tinalaga. At maraming salamat din po Ama na kami po ay magbasa ng inyong pong mga banal na salita. Makinig po lagi po sa inyo sa lahat ng panahon. May pong panahon na may mga batas sa lupa na nakakasalungat naman po sa inyong pong banal na kalooban. Mas pipiliin po namin ang inyong pong kalooban, ang inyong pong mga kautusan over the mga batas ng mga tao dito sa lupa sapagkat alam po namin yan ang pinakamabuting gawin namin bilang inyong pong mga anak. Maraming salamat po Ama sa inyong pagtugon sa aming dalangin. Ito pa aming hiniling sa pangalan namin pong Panginoon sa Jesus. Amen. Amen. Ay, salamat po, Pastor Dave. Bago po natin po, yan po yung ating pong video. Bago po yung ating After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen po, amen. Amen. Yung ating pong testimony. Amen.
Sino po yung testimony po natin kanina po? Ang testimony po natin mga kapatid ay si Brother Dan Cruz. Brother Dan Cruz. Kita ko si Brother Dan kanina dito. Sa kanay naman ng mga pastor ay Pastor Ben. Brother Dan, sa inyo na po pagkakataon kung nandito po kayo. Salamat po. Salamat po, Pastor Nelson. Happy God First Morning po ulit mga kapatid. Isang kagalakan po na muling magkaroon ng karapatan makapag-share po sa platform na ito. Narinig po ba ako? O maliwanag? Maliwanag po. Maliwanag po. Maliwanag po. Maliwanag po. Maliwanag. Loud. Sa lahat mga kapatid, gusto kong pasalamatan ang ating pong programa sapagkat napakalaki ang naging ambag sa aking pong kalagayan. Kaya kay Brother Edmond at kay Brother Melvin, ay isa kayo sa ginagamit ng Panginoon para sa technical. Kaya pagpatuloy niyo yan at patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon. Gusto ko lang po i-share mga kapatid ang aking karanasan tungkol sa COP. Marami po tayong naririnig na ang ating pong nakagisnan sa ating pong mga magulang ay patungkol lang po sa tithes. At yung offering po ay hindi ganun ka kumbagay kalinaw sa atin na yung panantay ay yung offering ay kailangan ay hindi lang kapantay ng tithes kundi more pa. Kaya sa aking karanasan ng pakikinig sa programang ito ay nasubaybayan ko yung mga testimony na nanggaling sa Baan Church. Bali 1 week po yon na kung nagkakamali, ang speaker po natin noon ay si Attorney Serrano. Yun. At mga kapatid, sa tulong din ng Banal na Espiritu ay iginayad ang aking isipan at nalinawan ko na ganun pala ang napakagandang maging karanasan ng bawat sa atin. Unang-una na umagaw ng aking pansin ay yung kanila pong mga department sa kanilang church ay may mga budget na kung saan sa akin po kasi nga napapansin ay dito sa aming district, ang mga department po dito ay wala pong mga budget kaya pagka mayroon pong mga activities, yun na po ang isang problema. Kaya iba't iba pong kaparaanan ng nangyayari, merong sakos, kung ano pong mga solicit ang ginagawa para magkaroon ng budget para makapunta doon sa pagdadaos sa mga activities. Kaya ano po ako yung maging president ng aming pong district, ay ito po ang isa ko sa ibinangon kaagad na dahil meron po naman pondo yung aming district, sabi ko po ay iparte na lang yung mga department para na magkaroon ng mga budget para hindi mahirap gumalaw o kumilos at yung mga gustong gawin ay hindi tuloy magawa. Nadinig ko sa mga testimony mga kapatid na yung kanilang sa pamagitan ng kanilang COP na sila ay naging tapat sa Panginoon, hindi lamang sa tithes, lalo tigit sa COP, ay nakita ko po doon at narinig na talagang yung kanila pong department ay talagang nabudgetan nila ng maayos at hindi lang po talaga malalaki po talaga ang budget ng mga department. Kaya sabi ko ito na yung siguro pinahintulot ng Panginoon na marinig ko na malinaw, maayos at talagang inabsorb ko mga kapatid. Kaya kung di ko nagkakamali December noon ay sabi ko sa Panginoon, ito na marahil yung sagot sa kalagayan, hindi lamang na aming church na nahihirapan sa mga budget, ay kung kami magtatapat sa tithes and offering,
ay hindi na po problema ang budget. Higit doon mga kapatid, ay kung tayo po ay magiging tapat sa tithes and offering o COP, ay hindi lang po dito sa mga lokal tayo makakatulong. Maging sa gawain sa global, ay magiging bahagi po tayo. Kaya alam niyo po mga kapatid, ay start noong December, bali, pampitong buwan ko na pong ginagawa ang COP, ay sa tulong po ng Panginoon, ay hindi po ako nagdaan sa 10%. Nag-15% na po ako agad, umpisa po noong December. Kasi ay nakita ko po doon na yung po palang offering, ang siyang patunay na mahal natin ang Panginoon doon sa mga tinanggap nating mga pagpapala. Amen po, amen. Kaya, kapatid, ang sabi nga doon sa 2 Corinthians 9:7, kung ako nagkakamali, ay magbigay ang bawat sa atin ayon sa ipinasya ng ating puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Nakita ko po doon mga kapatid, noong lang napag-aralan, na kung tayo po pala ay nagbibigay ng offering, na kung ano lang po yung ating madukot, ay hindi po yung galing sa puso. Kasi kung galing po sa puso yon, bilang pagmamahal natin sa Panginoon sa mga maraming pagpapala, pagliligtas sa atin po, ay hindi po tayo magbibigay ng maliit o hindi po yung kung ano lang yung madukot. Kaya nakita ko po doon isang systematic na pagbibigay. At alam niyo po mga kapatid, gumamit na po ako ng calculator sa tuwing tutuusin ko ang aking kinita, lalabas ko yung tithes, tapos ilalabas ko yung 15% dun sa aking kinita. Kaya natitiyak ko mga kapatid na maayos. Alam na po naman natin na ang ating Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kaya sabi nga po dun sa binasa ko sa sinabi kong talata, ay iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya mga kapatid, unang karanasan ko po ito na noong unang pagbibigay ko na andun na po yung tithes, andun na po yung 15% na offering. Alam niyo po ay napakasaya ko na inyulog yun dun sa box. Talagang ibang saya po ang naramdaman ko. At alam niyo po mga kapatid, ang naging resulta nung gawin ko yon sa tulong ng Panginoon. Kasi po, ang uri po ng aking trabaho ay ako po ay photographer. Sa kasalukuyan po ay mayroon po akong 12 school na pinaglilingkuran. 3 high school na malalaki at bali 9 na elementary. Ay meron pa palang 1 daycare. At doon po sa aking uri ng trabaho ay doon po sa mga nakaraan na hindi pa po ako nagiging tapat sa Panginoon sa tithes and offering, ay problema ko po ang koleksyon. Kasi sa tuwing ako po ay iikot sa aking mga school na pinaglilingkuran, ay hirap po ako sa koleksyon. Bagay hindi ako nasisiyahan dun sa aking mga nakukolek. Dahil may mga reason yung mga teacher na kapanipaniwala naman. At hindi ko po alam bakit ang tingin po sa akin ng mga teacher na yon ay para daw po akong mayaman. Kaya yung iba po nga, karanasan ko pa po, ay sinasabi po nila na, Kuya Dan, pasensya ka na. Kasi yung nakuli ko ay naibayad ko muna sa Meralco. Mayaman ka naman eh. Hindi mo na magiging kagipitan yung ganon. Kaya mga kapatid, parang ganon ang naging routine ng aking pong koleksyon doon sa aking trabaho. Pero alam niyo po, umpisa noong December na aking gawin ang pagtatapat sa Panginoon. Naranasan ko po doon yung nasa malaki na stress days na kung dadalhin natin ang ating mga tapat na igapo sa Panginoon, ay ihuhulog niya ang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan, pikpik, liglig at umaapaw. Yun po mga kapatid ang naranasan ko. At yung mga teacher po na sa aking karanasan ay laging problema sa koleksyon, mga kapatid,
alam niyo po ay naranasan ko sa panahon na ito mga kapatid na sila na po mismo yung nag-chat sa akin. Sabi niya, Kuya Dan, punta ka na dito, ikutan mo na kami kasi naka-envelope na yung ano mo dito. Ka-envelope na yung pera mo dito. Ikutan mo na kami. Kaya mga kapatid, parang naisip ko doon na talagang yung pala yung susi mga kapatid, parang pagpapala ng Panginoon ay patuloy pong dumaloy sa atin. Kumbaga ay tayo rin po pala ang nakakaharang sa hindi po natin pagtatapat. Ay tayo po yung nakakaharang dun sa gustong ipagkaloob sa ating pagpapala ng Panginoon na patuloy. Kaya mga kapatid, sa akin pong napakaraing karanasan na kaya ko po nasabing marami kahit na lang 7 months pa lang akong nag-CCOP, ay punong-puno po mga kapatid ng napakagagandang karanasan na talaga pong maging doon sa pagbabudget ay naging maayos po ako. Hindi po yung dati na may kita nga po ako pero kung mausisa ako, wala na akong pera. Nagbibido zero pa po ako. Pero ngayon po mga kapatid ay pinakita ng Panginoon na magtapat lang tayo, ay talagang siya ay handa tayong pagpalain. Kaya po ang pananaw ko po dito mga kapatid, hindi tayo magbibigay para atin pong asahan na tayo pagpapalain, kundi magbibigay po tayo sapagkat binigyan na po tayo ng Panginoon. Di po ba? Wala tayong ibibigay kung walang binigay ang Panginoon sa atin. Kaya nauuna po yung kanyang pagbibigay, yung kanyang pagpapala kaysa sa ating pagbibigay. Kumbaga, response lang po natin sa Panginoon, pagkilala na siya may-ari ng lahat, sangayon sa awit 24:1, siya ang may-ari ng lahat, maging ang ating buhay. Kaya wala pong dahilan na hindi po tayo tumugon dun sa kanyang kagustuhan sa atin. Ang Diyos naman po ay hindi naman po tayo pipilitin. Ang gusto po ng Diyos, sabi nga po ay magbigay tayo at malulugod siya kung tayo po ay nagbibigay ng masaya. Kaya medyo maiksi kasi po ang oras. Marami pa po akong gustong sabihin pero hindi ko po masyadong maidetalyeng masyado at mayroon pa pong susunod po sa akin. Kaya happy God first morning po at sana ipagpalaan tayong patuloy ng Panginoon sa ating pagtatapat. Magkaroon tayong patuloy na palakasan sa programang ito. Hindi lang ito, kundi ma-share po natin sa ating ibang mga kapatid sapagkat napakalaki ang naitutulong sa ating kalagayan bilang mga mananampalataya. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. 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 Pastor po, si Pastor. After po nito kay Pastor, I turn over ko na po kay Brother Leo Cinco ang pangasiwa po sa program ito. Andiyan na po siya. Brother Cinco. Thank you po. Pastor, go ahead po. Sa inyo po ang testimony. Andiyan po si Pastor. Ako na po ba? Sound check. Hello po. Yes, Pastor, yes, Pastor Benji. Malinaw po. Opo. Okay, sige Pastor, go ahead. Good morning po sa bawat isa. Mabuti po ang Panginoon sa kanya pong mga biyaya at pagpapala na pinagkakaloob po sa amin. At last year po ay nag-decide kami ni Mrs. na kami po ay mag-COP din. Okay lang, Pastor. Ano po? Sound check. Pakilakas daw po, konti Pastor. Mahina po ang dating niyo, Pastor. Mahina po. Yan. Yan, okay na. Okay na po. Sige po. Bali po, nag-decide po kami ni Mrs. na sa amin mong paggamit ng sobre ay kung ano yung tithe, yun din po yung offering. At yun po, nalipat po kami dito sa Florida Blanca. At yun po yung aming practice sa paggamit po ng sobre. So, noong paglipat po namin, January, ay
nakatulong ho sa amin yung presensya ni Pastor Claro Vicente. At nakatapos ho siya dito sa isa naming company, church. At ngayon ho ay magsisimula na naman ho siya sa isang serie pa, 9 Sabbaths ho yan. This coming Sabbath, dalawang isang church po at saka isang mission group po ang magsasama. Supurihin ng Panginoon sa kanyang minister sa kabila ng kanyang advanced na edad. Kami po ay ginagawa ho namin kasi 4 ho yung aming pinupuntang simbahan sa isang buwan. Inahati ko namin yung aming binibigay, basta ang practice namin kung ano yung kahit yung din yung offering para at least makita na kami po ay nagpa-practice na, kasi mahirap magturo na hindi nagpa-practice. So yun po ang aming ginagawa. Sa aming distrito ay may mga nagpa-practice na rin naman na iba, pero hindi pa ganun talaga karami. Nakita ko dito yung challenge. Yung challenge kasi ay nandun sila dati sa sistema na bibigay sila ng offering, subalit yung kanila hong pamamaraan ay malaki yung kanilang direkta na binibigay sa mga department. Kasi sa mga challenge na nakita, sapagkat nasanay na ganoon yung sistema ng mga churches ay ngayon na dahil COP na po ang implement sa church at konti pa lang din naman yung nagpa-practice, mabagal yung pagpunan, yung pagkakapuno noong mga pangangailangan minsan. Kaya naguhugutan pa rin paminsan-minsan pag may mga special projects. Pero hoping na kapag lahat naman ay makapag-practice na, mas magiging maganda na po yung flow ng finances po sa mga departments namin kung mga churches. So yun po, sa amin naman po, sa pamumuhay naman po namin, maganda kasi meron si Mrs. po yung nag-handle tiyatanong ko na magkano ang offering natin, dahil offering natin ngayong Sabado. So yun, kaya po namin nababudget siya. So sa amin po ay effect naman ito sa amin personally. The time na kami po ay nag-decide ay pinagpala ho kami agad ng Panginoon. Si Mrs. po ay nabuntis. Ayan, ulit. So blessing na po sa amin kaagad yun. Pinagpala kami ng Panginoon sa bagay na yan. At ngayong July, we're praying for a safe delivery ng baby. At kami po ay merong tinatawag na peace of mind, maybe I can say, sa kabila ho ng mga financial need, challenges sometimes, meron kang kapayapaan. Mas meron kang, anong tawag po dito? Inner peace. Yan. Pag nasa loob ka ng church, there's a difference yung practice namin dati. Kung ano yung mahugot yun ng bigay. Kesa ngayon, medyo may plano na. So, it's good also na sa pagpapractice nito I am praying na mayroong mga brethren na makigaya din. Ayan, yun na naman ating goal na yung iba ay, kasi yun ang the best talagang pagtuturo kung yun nagtuturo ay nagtatry din i practice. So may the Lord God bless us all. Mabuti ang Panginoon sa atin, kaya ang panawagan sa amin personally ay mahalin din ang Panginoon sa pamamaraan nito. So pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen po, Pastor. Amen. 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 Amen.
Okay, yung host, Brother Sias. Tako na tayo sa next part. Okay. Una po tayo sa reflection ng ating pong pinag-aralan kahapon. Brother Leo. Brother Sias, host. Brother Leo po, andyan na po si Brother Leo po eh. I-take over mo na, wala pa naman siya. Okay po, yung pong reflection po yung nabasa po natin kahapon ating COS. Go ahead po. Mga kapatid. Meron mo bang gusto pong mag-reflect po sa ating pong nabasa kahapon? Basahin po muna natin yung nakaraan para magkaroon po sila ng idea. Sige po, pakililipan po ninyo. Po ako na magbasa. Po. Po yung ating topic kahapon, hindi katugma, walang kabuluhan. Sabi, dito'y pinahayag ni Kristo kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasa ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Silang suot ang damit pangkasal, ang damit ng katwiran ni Kristo, ay hindi na magtatanong kung kailangan pang pasanin ang krus at sumunod sa yapak ng tagapagligtas. Bukal sa kalooban at may kagalakang susundin nila ang kanyang mga utos. Ang mga kaluluwa ay nangapapahamak sa kawalan ng Kristo. Gaano nga hindi kasang-ayon ang lahat ng mga pagsisikap sa katungkulan at kayamanan. Gaano kahina ang mga adhikaing maaaring iharap ni Satanas na makukuha sa kasakiman at masamang hangarin kung ihambing sa mga leksyong ibinigay ni Kristo sa kanyang mga salita. Gaano kawalang kabuluhan ang mga gantimpalang inihahandog ng sanlibutan kung iyahanay sa gantimpalang inihahandog ng Ama sa langit. Yan. Sabihin, hindi magkatugma, walang kabuluhan ang ating mga binibigay kung katulad din nga na sabi ganun ay nagbago pa pero suot mo pa rin naman yung dati mong pagkatao. Kailangan magkatugma. Pagka ikaw ay binago ng Panginoon, dapat tuloy-tuloy na yon. Hindi yung dati mo pa rin gawin, yun ang nagagawa. Yun lang ang aking nakitang dito, yung maging katugma tayo at maging makabuluhan tayo sa sinasabi sa atin na pagsunod natin. Kapag tayo sinabi natin total surrender, full obedience natin sa ating Panginoon, ang dito sa atin ay wala na tayong doubt, wala na tayong mga tanong, bakit Panginoon dumating sa akin to, bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko ngayon, sumusunod naman ako sa iyo. Wala na po tayong ganoon. Tuloy-tuloy na po ang ating pagpapasakop. Sabi nga, nagpasakop tayo at sinurrender natin ang lahat, isinuko na natin ang ating sarili. Kailangan ay patuloy na yung ating pagsunod. Yun lang po. Amen. Salamat po. Meron po ba? Sabi nga po ay yung pong pagtanggi sarili ay napakalaga mga kapatid, di ba? Kung hindi natin tatanggan sarili natin, ibig sabihin, ang sarili kasi natin, maraming wants yan. Maraming gusto. Pero kung tanggihan mo, ay yung mga bagay na extraordinary sa buhay natin, ay iwasan na natin at tanggihan natin ang sarili sa gusto natin na mangyari. Kaya sabi nga, kung sino tumatanggi, kailangan pasin ang cross natin, Panginoon. We must deny ourselves.
and take up his cross and follow me, di ba? Sabi ng Panginoon. Kaya hindi tayo makakasunod talaga kung hindi naman natin talaga tanggal sarili natin. Kasi marami tayong gusto eh. Pagsunod sa Panginoon ay sabi nga ay ang Panginoon wala siyang pihiligan ng kanyang ulo. Susunod tayo doon, wala siyang masarap na higaan, di ba? Kaya sabi nga kasama sakripisyo sa buhay natin talaga mga kapatid. Pagsasakripisyo ang kailangan pagsunod sa ating Panginoon. Bigay natin sa Panginoon ang ating buhay. Yan. At tayo yung parang bagang kung susunod tayo sa Panginoon, parang bagang dinamitan tayo ng Panginoon ng pangkasal talaga na damit. Yun na ikatwiran natin pinasukat ito. So ilang po. Sino po mga kapatid ang mayroong refleksyon? Brother Melvin, bago kayo ipasa sa iyo, patiin ko lang po yung mga nasa Facebook, kapatid natin na nakatunghay sa ating CLPM Facebook page. Meron po tayong 42 at sa Adventist Mission meron po tayong 16. At dito po sa Zoom ay nasa 111 or 112 na po tayo sa Zoom. Purihin po ang ating pong Panginoon. Brother Melvin, go. Sige po, magkwentuhan muna tayo, Brother Edmund, na kasi Brother Osias, ano? Habang nag-iisip pa yung iba. So dito sa ating lesson ay inconsistent, how worthless. Ibig sabihin ay hindi consistent o pabago-bago, no? At tingnan natin, sabi dito ay sinabi sa bilanggit dito yung Matthew 16:24, ang sino mang ibig sumunod sa akin ay tumatanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa atin. So ibig sabihin mga kapatid, ang tunay na Kristiyano ay dapat ay expect na natin na tayo ay may sakripisyo, at pagsunod papasanin natin yung ating krus, Kung sinasabi natin be like Jesus, hindi na may yumaman si Jesus, Kaya dito sa lupa dapat talaga ay kung talagang tayo tunay na Kristiyano, sinasabi dito ay ay dapat ay makita natin yung kanyang paghihirap. Asahan din natin na maghihirap tayo dahil may sakripisyo, may sakripisyo at pagsunod, kasi may pagsunod din sa Diyos Ama, tunay na Kristiyano hindi nag-aalinlangan. Dapat siyang maghirap o magsakripisyo para kay Kristo. Handa siyang masaya sa kusang sumusunod. So sabi nga natin ay maraming nagpo-profess na Christian pero hindi nakikita sa gawa, sa mga previous days. So yan, dapat tayo inaangkin natin Kristiyano at tanggapin natin ang sakripisyo at pagsunod, po. At meron pa rito yung bilanggit dito yung wedding garments, po. Ang masabi dito sa wedding garments, ito ay katwiran ni Kristo. Diba mga wedding garments ay maputi, ibig sabihin malinis, kalinisan, po. So kung tayo ay may suot na maputi, mga kapatid, huwag na natin hubarin. Huwag na tayong bumalik sa damit na sa dati nating buhay na makasalan. Kapag tinanggap natin si Kristo, ay dapat ay nababalutan na tayo ng katwiran ni Kristo at hindi nababalot sa makasariling hangarin. Alisin na natin yung ating self-interest, po. Sabi dito, ito ay isang sagisag ng isang buhay na binago nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. So, kapag suot natin yung wedding garments, tayo binago sa biyaya ng Diyos, po. At dito binanggit din yung kalagayan ng mundo, mga nawawalang kaluluwa, lost souls, Habang maraming taong nawawala kay Kristo, napaka hindi tugma ng ating pagiging abala sa pagpapayaman o paghangat. Tingnan niyo, maraming tao abala sa pagpapayaman, abala sa negosyo, abala sa pangsariling kapakanan. Samantalang yung iba ay nawawala, hindi nila nakikilala si Jesus. Hindi nila nakikilala si Jesus. Tapos ay dapat ay bigyan natin ng pansin ito. Sa pamamagitan ng ating pagbibigay, unahin natin ng Diyos sa pamamagitan ng ating COP. Ayan, yung mga nawawalang kaluluwa na yun, mabibigyan ng pansin, mabibigyan ng pansin. Kaya isang sakripisyo din yan, yung iyong pag-COP. Dahil biruin mo dati, hindi mo yan ginagawa, pero ngayon ginagawa mo na. Pero yan ay sakripisyong masaya, po, masaya. Dahil kapag yan ay iyong napipilitan ka lang, mga kapatid, baka kayo nagkakasala pa, nagkakasala. Tapos meron pa rito sa huling bahagi yung walang hanggang alok ng mundo. Ay kinumpare yung mga alok ng mundo ng sanlibutan
kinumpare sa alok naman ng Diyos. Ano po? Ano ba yung alok ng sanlibutan? Yan yung kayamanan, yan yung kapangyarihan o power, ano? Pangsamantalang kasiyahan. Lahat ng alok ng mundo, mga kapatid, binabanggit sa lesson na ito ay nasisira lahat yan, ano? Pero yung inaalok sa atin ng Diyos ay buhay na walang hanggan, kapayapaan at katwiran. So maging wise sana tayong pumili, ano po, sa ating panalangin palagi. Ako, pag nananalangin, hindi nawawala yung kahilingan ko na bigyan ako ng karunungan sa pagpili, ano? Maliwanag na paningin sa mga pagdedesisyon sa buhay para yung alok ng kalaban ay hindi ko mapili, ano? Bagkus yung alok ni Jesus ang aking mapili. Sabi ko dito, may gantimpala daw yung mga pumipili ng alok ng Diyos, ano po? So yan na yung aking nakita sa lesson natin at bibigay natin yung iba kay Sister Net, kay Brother Edmund. Balik ko sa iyo. Sige po. Kinuha mo na, Brother Melvin, lahat. Salamat, Brother Melvin. Amen. Wala na yatang time. Meron pa. Meron pa po. Meron pa yan. We always have time, ano? Sige po. Pwede po bang magbigay ng konti? Sige po. Brother Salino. Yan. Okay. Kasi po yung pagtanggi sa sarili, talaga pong mahirap gawin yon. Kasi po, i-deny talaga natin yung sarili nating gusto. So, meron po akong nabasang quotation kay Mrs. White na kapag napagtagumpayan daw po natin yung ating appetite, lahat madali na nating mapagtagumpayan. Kasi po, dito po, kung papansinin po nyo, nahulog yung ating unang mga magulang sa appetite. Sa first chapter ng Daniel, hindi naman po siguro nagkataon lang na ang subukan din doon ay appetite din. And then sa ating huling panahon, sa last day event, makikita po natin kung gaano karami ngayon ang appetite pa rin, ang master na ng ating kaaway, ng ating kaluluwa, yung appetite. So, kaya po mahihirapan tayong tanggihan yung ating sarili kapag po hindi natin natagpagtagumpayan yung appetite. Sabi po rin sa ating reading kaninang umaga, Exodus 15:26, kung susundin lang natin yung mga batas at palatuntunan na ibinigay ng Diyos sa ating bilang kanyang bayan, wala siyang mabigat na karamdaman palalapitin sa atin gaya nung ibinigay niya sa mga Egyptian, di po ba? Napakalinaw po. Pero tingnan po natin yung ating kalagayan. Ako po, nagkakasakit din kapag ka po ako'y naging pasaway. Kapag hindi ko na-deny yung gusto ko na pagkain, no? Do talagang tinanggal ko na ito lahat. Pero dumarating talaga yung time na hindi natin mapagtagumpayan. Ano po? Yung sarili nating nais. Yung dati ka bang kumakain ng adobo, papaitan, kaldareta, no? Lechong manok, inasal. Kaya po ngayon, wala nang appeal sa akin yung mga kainan na yan. Kasi wala naman ako, alam kong wala akong makakain matino doon eh. Ala pong matinong pagkain doon, panay junk foods talaga. At saka hindi, sabihin na natin kahit malinis pang sinasabi, ina-allowed. So doon po tayo mahina eh. Yung appetite talaga. Ito ang ginagamit ng kaaway sa atin lahat. Kaya po pansinin po nyo. Ang sabi po, it's a loss of flavor. Sabi niya, yung ating mga prayer do sa ating mga kapatid na may sakit, kung hindi natin ituturo sa kanila yung naging dahilan kung bakit tayo nagkasakit. Ako po, alam ko po, pag nagkasakit ako, nagpatuyo ako ng pawis, nasobrahan ng pagod, ibig sabihin, may nilabag ako yung batas ng pahinga. Hindi ako nagpahinga, tuloy-tuloy yung trabaho ko. So, matutuyuan ka ng pawis, kasunod na sakit. So, ibig sabihin, ginayak ko talaga yung daan at may nilabag ako. Doon sa isa sa 8 laws of health natin, yung rest. So, yun lang po mga kapatid. Talagang pag napagtagumpayan po natin yung ating appetite, madali na po yung pagsunod. Kasi po, hindi na binam yung ating mind, sabi nga ni Mrs. White. Kaya, madali nating tanggapin yung katotohanan sa ating isipan.
pagka po napagtagumpayan natin yung ating appetite. Yun lang po at happy God first morning sa ating lahat. Okay. Amen. Salamat po, Brother Rosalino, sa mga dang refleksyon. Meron po ba, mga kapatid? Magdagdag? Kung meron pa po. Good morning. Yes po, go ahead po. Ako, Sister Bon. Hindi ko na bubuksan yung aking ano. Bon, sige, buksan mo daw para makita yung Sabi nga po mga kapatid, may nabasa ako na yung mga napakapalad natin na tayo yung mga nakakabasa. Kasi di ba dito sa ating God First Morning, hamakin mo ay parang tayong naging nag-aaral, masteral kumbaga sa parang kasi hamakin mo yung buong book, yung buong aklat talagang pinag-aaralan hanggang matapos po. Kaya sabi nga po ay napakapalad ng bawat isa na nagbabasa kasi nga po habang nagbabasa ka hindi po pwedeng yung bang ibinubulong lagi sa ng Panginoon ng Holy Spirit yung mga napag-aaralan natin na sabi nga ay kapag nabasa mo hindi po pwedeng hindi mo gagawin kasi nga nabasa mo at yun ang laging sasabihin sa atin ng ating Panginoon. Kaya mas swerte po tayo dahil tayo po ay isa sa mga andyan, ibinibigay po natin yung ating time para makapag-aral, makapakinig. Kaya napakaswerte po ng mga nakikinig. Kaya nakakalungkot na lang kung talagang hindi po natin may apply sa ating buhay. Kung hindi natin talaga hihilingin talaga sa Panginoon yung kapangyarihan na yun na maisagawa. Kaya syempre, number one, kung sino po yung mga nakakaalam at nakakapakinig at naisa sa kabuhayan ito, syempre tayo rin po yung makaka-impluensya doon sa mga tao na lalo't hindi naman po sila gaanong nakakapakinig ng ganitong mga bagay na mga mensahe. Yun po mga kapatid. Kaya sabi nga po ay makapangyarihan na hilingin natin sa Panginoon na maisakabuhayan po natin para yung mga tao naman po ay makita rin po nila. Kasi kung tayo mismo na nakakapakinig, nag-aaral, hindi na naman nakikita sa atin, how much more po yung mga taong hindi nakakabahagi po sa ganitong mga pag-aaral. Yan lamang po. Salamat po ng marami. Amen. 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 Thank you po, Sister Yvonne. Sabi nga po ni Pastor Jerry, mag-mission. May susog ako, Brother Edmond. Sige po, last na po si Sister Net at tayo po idadako na sa God First video and kay Sister Marian Del Rosario. Go ahead, Sister Net. Thank you. Mami Net po pala. Sabi dito, Brother Melvin kanina. Si Sia, papasok. Sabi ni Brother Melvin kanina dito sa huling bahagi, gaano ba kahina ang mga adhikaing maaaring iharap sa atin ni Satanas? Alam natin, mahina yan. Kasi nagtagumpay na ang ating Panginoon, di ba? Yung mga tukso niya, sabi nga na nakukuha natin doon sa mga kasakiman at doon sa mga hangarin, kung iahambing doon sa mga leksyon o mga aral na ibinibigay sa atin, mga paalala sa atin ng ating Panginoon, walang magagawa yan Tandaan po natin, ang author po o may akda ng pagmamahal at biyaya ay ang ating Panginoong Diyos. At ang isa naman, siya ang may akda o si Satanas ang may akda ng puot, galit, pagdurusa, kasakiman. Kaya po talaga pagka yung isa, halimbawa ito, kaya sinabi dito sa huling bahagi, gaano kawalang kabuluhan, yung gantimpalang inihahandog ng sanlibutan. Sanlibutan mga handog ay mga temporal lang yan. Mauubos, pero ang biyaya ng Panginoon, buhay na walang hanggan. Kaya kung sabi nga dito, magiging walang kabuluhan yung inihahandog ng sanlibutan kung ihahanay sa gantimpalang inihahandog sa atin ng ating Diyos. Kaya po inilagay siguro yung topic na ipamagat dyan na hindi katugma at walang kabuluhan dahil nga po
kung pagsasamahin natin, sabi nga natin, kung tayo ay sumunod na tayo ng tuluyan. Yun nga sinabi din kanina ni kapatid na kung tayo ay nakikinig, tayo ay inaaral nating mabuti yung mga paalala sa atin ng Panginoon, ay hindi na tayo dapat ay makita na sa atin na ating ginagawa yung ating mga napapakinggan at yun ang susundin natin, hindi na yung udyok o adhikain ng kaaway. Lang po. Salamat po, Mami Net. Nahawa talaga kay Brother Edmond. Lang yan. Sure naman talaga na. Thank you po, Mami Net. Okay po, tayo po yung nasa... Ay. Sige po. Dagdagan ko po ng konti lang. Okay lang ho ba, mga kapatid? Pwede po. Pwede. Sige po. Dito po ay sa po niya kasi po rito ay ang kaluluwa daw po ay napapahamak kung wala si Kristo sa buhay natin. Tama naman, ano po? Dahil sabi niya, gaano nga hindi kasang-ayon ang lahat ng mga pagsisikap sa katungkulan at kayamanan. Kumbaga ay yung palang pagsisikap natin pala sa mga bagay makasanlibutan nga, tama yung punyo na sabi. Kung wala si Kristo, hindi natin siya kapartner, wala rin. Mayaman ka nga, pag sumikap mo, yumaman ka, at mayroong katungkulan, kung hindi naman sapat si Kristo sa buhay natin, eh, wala rin pala. Mapapahamak din. Kaya tama ang sabi na ika nga ay lahat ng bagay sana ay kapartner po natin si Kristo sa buhay natin para hindi po mawala yung ating pinagpaguran, maging sa paglilingkod sa iglesia, maging sa leadership, at maging sa tinatawag na pagpapala o kayamanan na tanggap natin. Kumbaga ay yun ay may bahagi sa tinatawag na ika nga ay gawin ng Panginoon dahil kasama natin ang Panginoon. Partnership natin ang Panginoon. Kaya maganda mga kapatid, no? Na ika nga kasama natin siya ay wala pong kapamakan. Dahil kasama natin si Kristo. Kung wala si Kristo, ay ang kaluluwa ay mapapahamak. So ilan po? First morning po. Sa video na po tayo. Amen. Ako po tayo sa God First video. Ang pinakadakilang layunin ng pagtatapat. April 13. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso, at magmasid ang iyong mga mata sa aking mga daan. Kawikaan Kapitulo 23 versikulo 26. Naglalarawan ang banal na kasulatan sa araw na ito ng pinakadakilang interes ng Diyos. Nais niyang bumalik ang ating pusong tumalikod sa Kanya dahil sa kasalanan. Maaari nating tawagin itong pagbabago ng karakter o katauhan. Basahin ng maingat ang mga sumusunod na sipi buhat kay Ellen G. White. Ang sistema ng pag-iikapo ay nakita kong makapagpapaunlad ng karakter at magpapamalas ng tunay na kalagayan ng puso. Testimonies for the Church, Volume 1, Pahina 237. Ito ang tunay na layunin ng pagtatapat, upang mapaunlad ang karakter at maipamalas kung ano ang tunay na namamahala sa ating mga puso. Kailangan nating maunawaang ang paggamit ng mga ikapo at mga handog ay isang bagay, at ang layunin ng mga ikapo at mga handog ay isang bagay na ganap na kakaiba. Ginagamit ang ikapo at handog upang isulong ang gawain ng Diyos, subalit ang layunin ng pagbabalik ng ikapo at handog ay ang pagpapaunlad ng ating mga karakter. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa katapatan sa iglesia o sa ating mga anak, huwag lang nating ikatuwirang nangangailangan ng pinagkukunan panustos ang gawain ng Diyos at kailangan isulong ng mga misyon ang gawain at kaya kailangan nating maging tapat.
Ang talagang dapat nating bigyan diin kung paanong ang kasakiman o pagkamakasarili ang siyang nangingibabaw sa ating mga puso kapag hindi tayo naging tapat sa Diyos. Ipagpalagay, gaya halimbawa, isang batang tumatanggap ng panggastos na 10 piso mula sa kanyang mga magulang at nagsasauli ng 1 pisong ikapo at 1 pang pisong handog. Sa paglipas ng 6 na taon, siya ay nakapagbalik ng 60 piso na ikapo at 60 pisong handog. Tiyak hindi magdudulot ng malaking epekto ang perang ito sa pangangaral ng ebanghelyo sa buong mundo. Gayunpaman may kakayahan itong gumawa ng malaking epekto sa karakter ng batang ito ng higit sa 5 taon. Hindi ang kakaibang magagawa ng pananalaping handog natin ang pinakamahalaga sa Diyos kundi ang pagkakaibang magagawa nito sa paglalantad kung nasaan ang ating tunay na kayamanan. Kaya ako'y tapat, hindi dahil makatatanggap ako ng kapalit, hindi dahil umaasa ang Diyos sa akin, kundi bagkus nauunawaan ko ang papel ng katapatan sa pagbabago ng aking karakter. Panawagan. Hilingin sa Diyos na tulungan kayong maunawaan ang kahalagahan ng katapatan sa pagbuo ng karakter at transformasyon. Hilingin sa Kanyang tulungan kayong maging tapat sa lahat ng aspeto ng buhay, kasama ang inyong pag-iikapo at paghahandog at pagtulong sa mga nangangailangan. Amen. Amen po, amen. Okay po. Nadako na po tayo sa pagbasa po ni Sister Marian. Okay po. Okay. Ang babasahin ko po ay, good morning po. Good morning po. Ang babasahin ko po ay may pamagat na, ang Diyos ang maglalaan. Samantalang nag-iingat ang tao upang walang alinmang bahagi ng pagpapala ng Diyos ang nasasayang, at ang espiritu ng karamutan at pangangamkam ay kailangang pagtagumpayan. Ito ang mag-aakay sa pagmamalabis at walang katuwirang pakikitungo na kasuklam-suklam sa Diyos. Hindi dapat hayaan ng Kristiyano na siya ay mabagabag ukol sa mga pangangailangan ng buhay na ito. Kung iniibig at sinusunod ng tao ang Diyos, maglalaan siya sa kanilang kinakailangan. Kung kailangan na ang iyong ikabubuhay ay manggaling sa tulo ng iyong pawis, hindi ka dapat mawala ng tiwala sa Diyos. Sapagkat sa dakilang panukala ng kanyang paglalaan, magiging sapat sa araw-araw. Ang leksyong ito ni Kristo ay isang sansala sa bagabag na isip, sa kagulumihanan at pag-aalinlangan ng pusong walang pananampalataya. Walang taong makapagdaragdag ng 1 pulgada sa kanyang taas, gaano man ang kanyang pagsusumikap ukol dito. Wala ring katuwiran na mabahala sa kinabukasan at sa pangangailangan nito. Gawin mo ang iyong tungkulin at magtiwala ka sa Diyos, dahil alam niya ang mga bagay na kinakailangan mo. Review and Herald, September 18, 1888. Okay, salamat po na marami, Sister Marian. At ngayon po ay datako na po tayo sa panghuling yugto. Silent prayer na po. Ano po? With musical instrument. Tama ho ba? Then, dadako na po tayo maya po sa ating po. Amen, mga kapatid. Yan ang ating lesson na tayo mag-reflect. God will provide. Ang title ay God will provide, ang paborito ko. At napakaganda nito, no? Pag ito ating naunawaan, sigurado ay magsisi-OP tayo lahat. God will provide. Pag sinabing God will provide, ay bumukas ng camera. Hintayin natin. Pag sinabing God will provide, mga kapatid, huwag na tayo magduda. Huwag na tayo magduda. At siya ay talaga magpo-provide, ano? Kung yun nga mga hindi tapat sa kanya, pinoprovidean niya eh. O, diba? Siya ay nagbibigay ng blessing sa mga tapat at hindi tapat. Kagaya ng pagsikat ng araw, pag-ihip ng hangin,
pagbuhos ng ulan. Yan, di ba? So God will provide. God will provide talaga. Tayo pa kaya na nagtatapat, na nagtitiwala sa Kanya. Sabi dito, yun daw, hindi dapat tayo mabalisa o mag-alala. Ano? Hindi tayo dapat mag-alala. Dapat tayo mag-focus sa pagsunod at paglilingkod sa Kanya dahil siya yung maglalaan para sa atin. Ano? So, ito po yung sabi dito, at alam natin lahat ito. Yung mga taong nababalisa o nag-aalala ay patunay na walang tiwala sa Diyos. Naku po, di ba? Hindi raw natin mapapahaba yung ating buhay sa pag-aalala. Kaya wag kang mag-alala, kapatid. Di hahaba yung buhay mo pag nag-alala ka. Ibig sabihin, iigsi ano. Kaya't mas makakabuti ng maging masipag at magtiwala sa Diyos. So, bakit ko paborito itong God will provide? Ano po? Nung ako'y panahon ng pinaka-down sa buhay ko. Talagang ito ang aming kinapitan. Ano? God will provide. At hanggang ngayon nga, nagpo-provide pa rin ng Panginoon. No? Patuloy siya nagpo-provide. So, ang Diyos ang araw-araw na tagapagtustos. Ang providensya ng Diyos ay gumagawa araw-araw. Talaga, nagpo-provide sa atin lahat araw-araw. Hindi niya tayo binibigyan ng lahat sa isang bagsak. Hindi yung isang bagsak lang tapos wala na, no? Sabi dito. Kundi binibigyan tayo ayon sa ating kailangan araw-araw upang tayo manatiling nakaasa. Sa Kanya yan ang gusto ng Diyos, no? Tayo yung umaasa sa Kanya. Manatili tayo umaasa sa Kanya, no? Dahil pagka umasa tayo sa ating sarili, parang mas nagtitiwala tayo sa sarili natin, ano? Sa sarili natin kakayahan. So God will provide, ano po. Ang tinibigay sa atin lesson na to, magtiwala tayo sa Diyos dahil siya ay magpo-provide sa atin. At siya ay patuloy din naman nagpo-provide sa tapat at hindi sa tapat. At yung pinaka-main point dito, kung ikaw ay nag-aalala sa iyong kakainin, sa iyong gagasusin, kung mauubusan ka, mawawalan ka, kapatid, ito palatandaan ng walang pagtitiwala sa Diyos. Ano? Masasayang yung binigay niyang kaligtasan sa atin. Sinasayangin natin yung cross ng Kalbaryo na ating tinanggap yung kanyang dugo ng kordero para sa ating kaligtasan. Kung tayo naman ay walang tiwala sa Kanya na po. Kaya ang COP, mga kapatid, ay sinabi ito, is the highest form of faithfulness by tawag o highest form of worship. Yan, the highest form of worship, yung pagpabalik ng pasalamat o offering. Ano po? Bakit? Diyan mo talaga masusukat yung pag-ibig sa Diyos. Gaano mo siya kamahal, ano? Tandaan natin, mga kapatid, ulit-ulitin ko palagi, hindi tayo magsasawa. Ang offering ay hindi binibigay sa tao. Hindi sa iglesia, hindi sa pastor, hindi sa mga leaders ng church. Sa Diyos natin yan binibigay. Ano po? Gagamitin yan sa pagtatapos ng gawain. Kung sakaling mayroon man mga leaders na gumamit sa hindi magandang pamaraan yan, sila na po ang mananagot sa Diyos. Kaya huwag tayong madamay sa kanila na po. So yan, salamat sa pakikinig. Tayo ngayon ay dadako na sa ating prayer. Silent prayer muna tayo, 30 seconds. Then papatuloy ko po ang panalangin. Pakisama sa Sister Rose Cres Encarnado, Blessed God First Morning po. Pakisama po sa prayers ang family ko and relationship ng bawat isa sa Panginoon Diyos at ang kagalingang pisikal at espiritual. Maging consistent po tayo na sumunod sa tinuturo ng ating banal na salita ng Panginoon. Napakaganda ng pinaka-last part. Maging consistent po tayo na sumunod sa tinuturo ng banal na salita ng Panginoon. Pagka sinabing consistent, dapat yan tuloy-tuloy habang buhay yan. Ano? So, Sister Rose Cres Encarnado, nawa ikaw ay maging example. Patuloy, gawin natin example yung ating mga sarili na tayo yung mga nakakapagturo ay sila yung talagang gumagawa. Ano po? Masarap magturo ng tayo ay ginagawa natin yung ating itinuturo. Yan. Sarap maging consistent, Sister Rose, ano? Lalo na ako sa COP tayo maging consistent. Yan. Gawin natin example. Una-una, makikinabang dyan yung gawain ng Panginoon. Pero mo locally and globally yung ating nabibigyan. Katulong tayo sa globally. Tama po yan, pinanghawakan ko. God will provide. Ayan, si Sister Dang. Naranasan nyo rin, ano? God will provide talaga, ano? Favorite niya ng aking ex-jowa. Na ngayon ay asawa ko na. Ano po?
favorite niya. Ano. Nagdaan kami sa hirap, mga kapatid. Pakisama po kami ng aking anak. Pagbiyahe po kami, family ko po. Kasakaluhugan, kalakasan, kaligtasan po ng mga apo ko. Pagpunta ng school. Salamat po. Sige po. Ingat po sa pag-travel sa school. Kami naman ay bukas na travel. Ito na kami magsisimba sa AUP para sa amin. Ihatid namin yung aming anak doon. Kaya bukas ay mag-share ako ng link ng doon sa ating page. Mag-share ako sa aking personal profile. Mag-share din ako. At pasok lamang po kayo sa Zoom o kaya sa Facebook Live. Let us pray, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala naming amang banal na nasa langit. Salamat po, Ama, sa umaga na ito na kami po ay patuloy niyong ginabayan, binigyan, panibagong buhay at kalakasan. Isang blessing na kung saan patuloy niyong ibinibigay sa amin. Hindi lamang sa tapat, kundi maging sa hindi tapat. Panibagong buhay sa bawat araw. Ang sikat ng araw, ang ihip ng hangin, ang lilim ng mga ulap, ang lilim ng mga puno, ang bungang kahoy namin nakakain. Ang inyong salita, pagkaing espiritual sa araw-araw, ay mga blessing na continuous naming nararanasan. Ngunit sa kabila ng inyong kabutihan, o dakilang Diyos, kami po ay makasalanan. Kadalasan at minsan sa aming buhay, nagdududa kami, nag-aalala na baka wala nang matira sa amin. Ngunit tama at tapat kayo sa inyong mga pangako na kayo ang magpo-provide ng aming mga pangailangan. Ang aming panalangin, o dakilang Diyos, bigyan po kami ng karunungan araw-araw na matuto kaming pumili na magtapat sa iyo sa kabila ng aming kagipitan, dahil ang pagtanggap namin sa iyo ay tunay na isang sakripisyo at pagsunod sa inyong kalooban. Salamat po sa mga lesson na ito na patuloy na kami nagiging matatag, masaya habang kami ay naglilingkod, naghahanda, naghihintay sa inyong nalapit na pagdating. Salamat po sa inyong pagmamahal, sa pagpapatuloy ng aming panalangin. Narito ang aming mga kapatiran. Meron kaming mga prayer requests, mga pangalan na nais namin ilapit sa iyo, maaaring kamag-anak, kaibigan, kakilala, mga kapatid sa iglesia. Ang Holy Spirit na ang humipo sa kanilang mga puso, na sila ay patuloy na magbalik, magtiwala sa inyo. Makasama namin naghahanda at hihintay sa inyo na ikalawang pagbabalik. Dalangin din namin ang bawat isa na narito ngayon, ang mga prayer requests. Si Ate Revi, ang kanyang buong pamilya, ang San Leonardo Church, ang kapatiran dito, patuloy niya po siyang gawing halimbawa ng pagtatapat at pagtitiwala po sa inyo. Gayun din ang sambahayan ni Ate Lorna, ni Kuya Bobby, sa kanilang pagtatrabaho muli sa maghapon na ito. Samahan po siya patuloy araw-araw na maging palaging nariyan kayo sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Gayun din ang kanyang mga anak sa malayo, tatrabaho sa malayo, si Buboy, si Tintin. Ingatan po sila araw-araw. Hindi ng sambahan ni si Sita Teresita Dairet Reyes, ang kanyang kalusugan, gayon din ang buong pamilya at ang kanilang mga pangailangan. Gayon din si Sister Shirley Rosacinto, anuman ang kahilingan niya sa mga oras na ito para sa kanyang mga mahal sa buhay, inyo rin po ito ipagkaloob sa inya. Gayon din si Sister Gloria Balbido, kasama na yung kanyang mga prayer request, lalo higit yung kanyang asawa na kanyang pinapanalangin, makasama niya sa pagsamba, paghanda
paglilingkod po sa inyo. Gayun din si Sister Emelinda Makalalag, yung kanyang asawa sa pagtatrabaho araw-araw. Gayun din yung kanyang mga anak, si John Mark, si Jovan, yung kanyang mama sa malayo. Nawa nasa mabuti siyang kalagayan sa mga sandali na ito, ang kanilang kalusugan, ang kanilang personal na buhay araw-araw. Patuloy niyo siyang gawing halimbawa o dakilang Diyos ng katapatan at pagtitiwala sa inyo, na alam niya na kayo ay magpuprovide palagi sa aming pangangailangan. Ngayon din ang sambahayan ni Sister Sweetie, Sister Hannah, ang kanilang pamumuhay araw-araw, ang kanilang pagiging tapat. Ilayo niyo po sila sa anumang kapahamakan sa araw-araw at maging halimbawa sa kanilang sambahayan, sa kanilang iglesia, sa kanilang nasasakupan. Ngayon din si Sister Neneng at si Brother June sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Samahan din ang kanyang mga anak at mga apo na maging malusog sa bawat sandali. Ilayo sa anumang kapahamakan. Ngayon din naman si Ma'am Femi kasama ni Kuya Abner, mga guys, pupils, parents, and teachers sa aming orientation ngayong umaga na ito at sa aming board meeting mamayang hapon. Patuloy na kayo manguna sa aming sa maghapon na ito. Ganyan din ang sambahayan ni Sister Des Flores. Kasama na yung kanyang mga anak, ang kanyang pinagkakakitaan, ang kanilang hanap buhay, ang kanilang kalusugan, ang kapatiran ng Hain Church. Ganyan din ang si Ate Sally Sanchez, ang kanyang kalusugan personally, at ang kanyang patuloy na pagtatapat ay patuloy niya po siyang samahan araw-araw. Ganyan din naman si Ate Mitch, ang kanyang asawa, yung kanyang mga anak sa malayo na nag-aaral, ang kanilang kalusugan, dakilang Diyos sa aming panalangin po sa bawat sandali. Ganyan din naman si Sister Mary Ann Manalastas kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, si Sister Zenaida Manarang sa kanilang pag-travel. Ingatan po sila sa araw-araw na pagpasok sa school. Ganyan din si Sister Evelyn Sabat, Sister Nimpa Rivera, Sister Helen de la Cruz Malyari, kasama na sila Doc Partida at yung kanyang asawa. Patuloy na kalusugan ang aming dalangin para sa kanila at patuloy na kagalingan na Sister Melba Yenson. Ganyan din naman si Sister Dang de la Cruz, si Sister Maria Isabel Santiago Makasakit, Sister Janet, si Brother Jojo Gatmaitan, Sister Rose Cris Encarnado, yung kanyang pamilya, ang relasyon ng bawat isa sa Panginoon. Patuloy niya po siyang gawing halimbawa ng isang tapat, may consistent na pagsunod po sa inyong mga banal na turo, consistent na pagtitiwala po sa inyo na kayo magpuprovide sa amin saan mang oras ng aming buhay. Kasama din namin sa panalangin Kuya Melchor Canlas, at kayo din ang iba pang may mga prayer request sa araw na oras na ito. Ang mga kasama namin kapatid na nanalangin din namin nabanggit ang lahat ng laman ng aming mga puso at isipan ay kayo pong nakakaalam. Nawa po ito ay inyong pagkaloob sa amin ayon sa inyong kalooban ng hindi ng sa aming kagustuhan. Salamat po sa pagtinig sa aming panalangin. Patawad ko sa kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors, sa mga 25 viewers. Patuloy tayo na-invite na Jesus bukas na makinig, manalangin, matuto ng mga reflection ng iba, sa mga testimonies na iba na yan ang pupulutan natin, para hindi tayo maligaw sa mga alok na tukso ni Satan. Salamat po at happy preparation day nga pala. Prepare na natin yung ating sarili bukas Sabat, Yan sa mga nag-response, salamat po. Sister Neneng, Sister Sweetie, salamat po sa inyong response. At na-appreciate ko po ang mga responses. Sister Emelinda, at ingat Brother Eliseo sa pagdadrive. Madulas ang dahan-dahan lang. Malayo-layo yung babiyahin mo. Ganun din naman Sister Zenaida, salamat po sa response. Ate Mitch, mamaya yung dito, ipapadala kay Sean. Kung pupunta ka ng school ay andyan ako mamaya, umaga tsaka hapon andyan ako. Si Ate Rebe, salamat po. Sister Vicky, salamat po. At sa lahat ng mga yan nag-response, salamat po sa inyo. Na-appreciate ko po. 5:47 ng umaga, makulimlim ang araw, malamig, maulan. Ingat po ang bawat isa. Happy preparation day. At bukas ay Sister Helen. Salamat din po. Appreciate ko yung mga responses nyo. At hanggang bukas pang muli. Bukas wala ako. Mag-share na lang ako. Nasa travel time kami. Madaling araw kaming umaalis. Iwas traffic. Sayang kasi yung oras sa traffic. Siyempre habang nagdadrive, nanonood din kami ng God First Morning. Nakatutok yung aming screen. Meron kaming maliit na TV sa sakyan.
Naligaw pa nga kami dati kakapanood ng God First Morning. Dahil pagka nakabukas yung video, walang mapa. Mahilig lang ako mag-Google Maps sa driving, dahil hindi kayo makabisado. Anyway, mapapahaba na naman yung kwento ko nito. Masarap magkwento sa inyo. Hanggang bukas ulit mga kapatid. Bye-bye for now. God bless. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.